Silipin po natin muli si Leon gamit po ang Windy app. Kita naman po ninyo kung gaano talaga kalawak ang mata. Ito po, yung mata ng super typhoon na ito. Anya po, kita nyo nga, nasa silangan na siya ngayon ng Batanes. Mas malawak pa siya kaysa sa doon sa kabuuan ng Batanes. Ito po yon. Baka nagtataka po kayo, bakit ang linaw-linaw nitong mata ng bagyo na parang walang kaulap-ulap? Kita naman nyo sa satellite image, blue na blue. Samantalang yung paligid niya, kitang-kita nyo yung kapal ng ulap. Yan po talaga ang characteristic ng eye of the storm. Ito po yung pinakatahimik na bahagi ng isang bagyo. Clear skies at sa kasong ito, abay, wala talagang kaulap-ulap. Iba pang characteristics niyang mata ng bagyo ay warm temperatures at low pressure. Ito naman pong paligid ng mata ang tinatawag na eye wall. Nandiyan po ang pinakamalakas na hangin at ang pinakamalakas na ulan. Ang maximum sustained winds ni Leon ay nasa 185 kilometers per hour. Ang kanyang mga bugso o yung bigla-bigla ang paglakas ng hangin, abot po ng 230 kph at napakalakas po niyan. Ngayon pong mag-tracker po tayo. Ngayon pong alas 10 ng gabi, nato po ngayon si Leon, banda rito, sa pinakasilangan ng Basco, Batanes. At kung titingnan po natin ang ating rainfall, kita po ninyo na pulang-pula itong Batanes at maging ang Northern Cagayan, kung nasaan ang ating reporter ngayon na si Brian Basa. Again po, yung kulay pula, yan po yung pinakamatinding bagsak ng ulan. Narito po siya ngayon sa tuktok ng Cagayan Province sa Santa Ana, si Brian, sa bayan ng Santa Ana kung saan signal number 3. Matindi rin ang ulan sa namumulang bahaging ito po ng Abra, bulubunduking bahagi po ito, kung nasaan ang mga bayan ng Tineg, Likuan Bay at ang Karasi. Kailan ngayon ang kasagsagan ng Super Typhoon Leon? Saan po yan? Dito sa Batanes area sa pagitan ng alauna at ng alas 3 mamaya pong madaling araw. Kaya't marami po malamang ang hindi makakatulog na mahimbing sa probinsyang yan. Pero po pagsabit ng bukang liwayway, si Leon po ay uusad na sa hilaga ng Batanes at pagdating po ng tanghali, nandito na po siya sa Maytewan. Pero asahan pa rin po ang maulan na panahon sa bisperas ng araw ng patay, lalo na po dito sa bandang Northern Luzon. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.